po ng puso. Alam namin na holiday ngayon, araw po na pwede kayo magpahinga. Pero imbes na nasa inyong mga bahay-bahay kayo, nandito kayo kasama ng Giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo, dito po sa ating lungsod, alam naman natin, napakalayo na ng narating natin bilang isang lungsod. Lahat po ng mga pagbabago, siguro naman kaya kayo nandito. At dahil ramdam ninyo ang pagbabago ng ating pamahalaan. At dito natin may pagkakaila ng pagbabago nito at dahil nasimulan po ng isang tao na nangangalang Mayor Vico Soto. At totoo lang naman, no? Kahit nasa labas po tayo ng ating lungsod, pag nalaman kayo ay Pasigenyo, anong sasabihin ng mga tao? Ang swerte nyo, magaling ang Mayor ninyo. At nga yung paglalabas sa Pasig, sabi nila, pwede ba lumipat na kami sa Pasig? Di ba? Ayun, nakakaproud po bilang isang Pasigenyo. Kaya ako po pinapaalala sa atin to. O dahil, ano yun, itong nakakalungkot nga, ngayon palapit po ang eleksyon. Meron po tayong eleksyon na palapit. Dahil po sa nais makaupo ng iba, at sinisiraan ang pangalan ng ating buting ngayon. At bilang Pasigenyo, hindi po bilang Paismayo ninyo, bilang isang Pasigenyo, nakakasakit po ng damdamin. Pero ako'y naniniwala rin naman mga Pasigenyo yung matatalino. At hindi basta naniniwala sa mga ganyang panahirap ang luloko. Ano ba? Kaya sa susunod na eleksyon, pakita ko natin, i-landslide victory natin, Mayor Vico Soto! Tumindig po ang Giting ng Pasig sa pumumuno ni Mayor Vico sa isang malinis na pamamahala, isang mabuting pag-gobyerno. Ito po ang angklang pundasyon ng Giting ng Pasig, good governance. Sabi nyo ba, hindi daw importante ang good governance. Pero ito rin po ang dahilan bakit po ang Pilipinas ay napag-iiwanan na ng ating mga kapitbahay na bansa sa buong Asya. Pati ang Vietnam, naiwanan na po tayo. Hindi lang po ang problema ng korupsyon dito sa ating lungsod sa Pasig. Yan po ay kalat sa buong Pilipinas. Kaya po kakaiba tayo sa ating lungsod. Pero ngayon kahit nais ko naman pong ipaliwanag sa inyo bakit importante ang good governance. 2019, binigyan nyo ng mandato ang ating mayor. Pinalta niya yung dating administrasyon. Ang namana niya pong budget noon, magkano? 10 billion pesos. Pero dahil nga, tumindig siya sa isang pamahalaan na malinis. Tinamahan pa tayo ng pandemya, kalahating taon, halos nakasara po. Naka-lockdown tayo lahat, sarado lahat mga komersyo. Pero imbes na bumaba ang koleksyon natin, yumaman pa ating lungsod. By 2022, ang budget ng Pasig nasa 13.5 billion. By 2024, 15 billion. 2025, parang mali yan. 2023, 15 billion. 2024, 17 billion. And 2025, 22.4 billion. Sa loob ko na naman, kakaumpisa pa lang ng 2025. Actually, 5 taon pa lang po nakikalipas. Mahigit doble na ang tinaas ng ating yaman. Bakit? Dahil ngayon, alam ng taong bayan, ang pera ng taong bayan napupunta sa tama, hindi napupunta sa bulsa ng politiko. Ang tao ngayon willing na magbayad ng buo. Dati magbabayad ng 100, sasabihin ng tatanggap, huwag na kayo magbayad ng buo. 60 lang bayad nyo, may discount kayong 40, pero 30 lang yung resibo. 30 po, amin hati-hati na kami. Kinuha po ni Mayor Vico, tinanggal niya po yun. Kaya napaka-importante po ng leadership by example. Dahil sa mayor, sinabi niya, walang SOP sa taas. Tanggalin lahat ng kickback ng mayor's office. Siyempre, nahiya na humingi yung iba. Lumaraw, pag meron po yung mayor, siyempre hihingi yung vice mayor. Pag meron yung vice mayor, hihingi po yung konsyal. Pag meron yung konsyal, hihingi bawat isang opisina sa loob ng City Hall. Ang tanong, ano yung matitira sa tao? Halos wala na. Ito po ang dahilan ba't di tayo umusad bilang isang lipunan. Kaya nga, dito sa Pasig, kakaiba po tayo.
At napakaswerte po tayo dahil meron po tayong ganitong klaseng mga pananaw ng ating mga liderato. At kami nagpapasalamat sa mga tiwalang binibigay ng taong bayan sa inyo. Ngayon, nandito naman po tayo. Humingi na naman kami ng tiwala sa inyo. Kaya sa darating na eleksyon, alam ko naman ang gagawin ng taong bayan. Kahit na nagkalat ang ayuda. Okay na tara. Hindi kasi ganyan, lalahat ako dito eh. Sabi sa akin, Vice, ang daming bigas dito. Ang daming pagdang grocery. Sawan-sawan ko, hindi pa sa lugaw. Pero ang pinakamagandang narinig ko, sabi nila, Vice, huwag kayo mag-alala. Dito, sa Pasig, hindi namin binibenta ang aming kinabukasan dahil namin sa okay. Meron ba kayo nakilala na gumanda ang buhay dahil sa ayuda? Ang ayuda yan po ay tarandalian lamang. Yan po ay ngayon meron, bukas wala na. Pero ang programa po ng gigiting ng Pasig ang mahabaan. Ang programa ng gigiting ng Pasig kinabangan ng mga susunod na henerasyon ng kabataan Pasigeno. Ano pa ang mga programa ng ating lungsod? Yumaman ang Kapambayan. Ay nasabi na ako kanina ni Pao Santiago, unahin natin sa social services. Ang ating senior citizens, dati, aminin po natin, dati bago panahon ni Mayor Vico, hindi naman po lahat ng senior natin may benepisyo. Pinipili kung sino ang dapat bigyan. Kung sino malakas o malapit sa kusina, siya ang merong bibigyan. Pag upo ni Mayor Vico, hindi tinatanong kung sino ang kakampi, sino ang kalaban, basta ikaw ay Pasigeno. Siservisyo ka ng tapat ng ating programa. Ang ating mga solo parent, meron ba solo parent dito? Ang dami. Ang dami. Mga solo parent, baka hindi nyo alam. Sa buong Pilipinas, lima lang. Lima lang ang lungsod na nagbibigay ng suporta sa mga solo parent sang-ayon sa Solo Parent Act na pinasa ng Kongreso. Lima lang sa buong Pilipinas. Alam niyo bakit? Dahil dito sa Pasig, marami po tayong pondo na pwedeng itulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng assistance. Kaya dito, ang solo parents po natin nakakatanggap ng 1,000 a month mula sa ating lokal na pamahalaan. At ulitin ko, ang solo parents sa Pasig, rinirespeto dapat. Ang solo parents sa Pasig, minamahal at inaaruga dapat yan. Hindi po natin dapat pinapastos sa ating mga solo parents. Alam nyo na yun. Huwag na kayo magalit. Puso nyo. Ang ating PWD sector, PWD naman. Ang PWD po natin, nakita po ni Mayor Vico, meron pa po tayong available ng mga pondo. Ang gawin natin, pati PWD natin, na bedridden, bigyan na rin natin ng social pension. Itong taon na ito, may implement na social pension para sa mga PWD. Ulitin ko, lahat po ito mula sa senior, sa solo parents, sa PWD, kailangan po ng pondo ito. Bakit meron po tayong programa na ipapalawak pa natin? Simple lang po ang dahilan. Dahil dito sa Pasig, ang mga liderato ninyo, hindi ninanakaw ang pera ng tao. Lipat po tayo sa ibang programa. Edukasyon naman. Bakit edukasyon? Sabi nga nila, imbes na bigyan natin ng ista, turuan natin mag-ista ang ating mga kapatid. Priority po ang education. Nung isang 2 weeks ago, nandun po kami sa Magpayong. Sinabi po sa akin ng isang dati kong leader, Vice, nung tumakbo kong mayor noong 2007,
Sabi niya, ako'y volunteer mo. Kaya lang, basta samantalang, hindi kayo nanalo. Yung aking anak na dating scholar sa PLP, tinanggal. Hindi ko nakapagtapos ng pag-aaral ng aking anak. Medyo masakit po pakinggan, no? Kung ganun klase yung politika kung saan tayo nanggaling. Pero katulad ng sinabi ko sa umpisa ng aking talumpati, malayo na po ang narating natin. Sigurado po ako noong 2019, anong ginawa niyo Mayor sa Puerto Rico, yung mga magulang, yung mga scholar ng bayan natin noon, inangamba din. Baka sila ay matanggal sa scholarship program ng ating lokal na pamahalaan. Pero anong ginawa ni Mayor Pico? Imbes na magpawas ng scholar natin, nagdagdag pa siya. Mula 11,000 scholars in 2019, 25,000 scholars na po ang lungsod ng Pasig. Ulitin ko. More than double ang dami ng scholar. Lahat po ito kailangan ng pondo. Saan po nanggagaling ito? Nanggagaling po ito doon sa good governance. Kaya po importante yung good governance. Hanggang college po ang programa ng ating lungsod. Ang PLP, dati may bayad. Tama, mali. Kalahati yan, binabayaran ng magulang, kalahati yan, subsidized ng ating lokal na pamahalaan. Pero alam nyo, ngayon libre na ang PLP. May allowance pa mga ating sa ating lungsod. PLP ka, o diba libre ka na. Pero alam mo bakit libre ang PLP? Ito, hindi nyo alam, no? O bakit libre ang PLP? Yan po ay dahil sa isang batas. Isang batas na nagsulat ng isang congressman. Yan po ay walang iba kung hindi ang sarili nating congressman, Congressman Romano. Pero hindi niyo po mas lalong alam, hindi lang po dahil sa batas niyan na libre ang mga kabataan natin sa Pasig sa PLP. Dahil po sa Unifast Law na pinasa ng ating congressman, lahat ng state universities and colleges sa buong Pilipinas, ang kabataang Pilipino nakakapag-aral ng libre ngayon dahil sa Congressman ng Pasig, Congressman Romano. Maraming salamat po. Kaya tayo po, kailangan po tayo maging proud sa mga leader po natin. Priority talaga ang education. Ngayon pagdating po ng 2022, nag-usap po kami ni Mayor. Kasi ang problema po, ang PLP 1,300 po ang capacity niyan para tumanggap ng mga bagong aplikante. Ang nag-graduate po sa buong Pasig ng mga senior high school students natin nasa 8,000 sa kada taon. So halos 7,000 po ang hindi nakapag-aral ng ating mga. Ito ang dahilan dahil kaya meron tayong sikulo ng kahirapan na hindi po mapigil-pigil sa ating lungsod. Kaya po nag-usap kami at ngayon meron po tayong bagong programa. Noong 2022, nag-umpisa po tayo, o 2023, nag-umpisa tayo ng isang programa na tinatawag po na Pag-asa Scholarship Program. Kung saan nagbibigay pagkakataon makapag-aral ang ating mga anak sa Pasig na hindi po tinitignan ng grados. Kasi ang PLP by ranking, ang tinitignan po dito ay social standing. Anong ibig sabihin mo? Ang binibigyan pagkakataon makapag-aral ang pinakamahihirap natin mga pamilya. Na hindi dapat dito sa Pasig, hindi po dapat maging malaki ang kahirapan para makapagtapos ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral ng kolehiyo. At proud po ako na sabihin sa inyo, i-report sa atin ngayon na halos 2,000 na po ang ating mga mag-aaral na nag-aaral sa Pasig Catholic College at Arellano University dito sa Barangay Canlogan. Saan po kayo nakakita ng isang lungsod na ang ginaan para sa unang taon ng programang ito ay 120 million. Sa susunod na taon, magdodoble. Bakit? May papasok ulit na first year. Yung first year magiging second year. Yung second year magiging third year. At yung third year magiging fourth at may papasok kung papasok. 120 million po sa loob ng 4 na taon by our fourth year ang mailalaan na pondo. Makapag-aral lang ng mga kabataan Pasigueño, aabot ng halos kalahating bilyong piso. Paghanap kayo sa buong Pilipinas ng ibang lungsod na mayroong ganyang klaseng programa na para na makapagtapos ang ating mga anak. Sa susunod na tayo, pag kami bigyan niyo ulit ng pagkakataon, meron po kaming bagong naisip na programa naman. At ito ay
Sangayon din sa mga programa na itutulak ng ating congressman sa Kongreso. Ang tinatawag po ni Kong dito yung multiple education pathways. Aminin po natin, hindi lahat ng ating mga anak ay college ready. Yung iba po, pwede naman po sa skills enhancement or development, sa technical or vocational. Pero ang gagawin po natin, i-match natin sa mga industriya, sa mga negosyo na kailangan natin dito sa Pasig para ang ating mga anak, pagkatapos po ng high school, diretso po sa skills training, technical, vocational, pagkatapos po ng kanilang pag-aaral, 6 na buwan, 1 taon o 2 taon, diretso po sila sa trabaho, pagkakaroon po inyong mga anak na marangal na hanap buhay. Kaya po kailangan namin ulit ng inyong tiwala. Panghuling programa na lang. Actually, marami huling programa natin. Narinig niyo naman yung mga pabahay natin, ay yung mga programa natin sa iba't ibang mga sektor. Nandiyan po, narinig niyo na. Madadagdagan pa ng ating ibang mga konsehal mula sa pangalawang distrito. Pero ang huling gusto kong bigyan ng pansin ay yung health. Bakit po yung health? Inapagin po ni Councilor Eric Gonzalez. Kasi po yung ating mga katunggali, sinasabi, papatayo daw ng mga bagong ospital kung ano ng mga sinasabi. Ang tanong, ang PCGH natin, kung hindi niyo po alam, ang PCGH ay isa po sa multi-awarded local government hospitals sa buong Pilipinas. Awarded ng Department of Health at PhilHealth. Marami pong mga bagong makina, nabanggit po ni Councilor Eric, pati nga po yung sa puso, cardiac catheterization lab. Ayan po ay parang, na dati pupunta ka pa sa heart center para magkaroon ng angioplasty. Ngayon, dito na sa sarili nating PCGH, kaya na gawin yung ganyang klaseng operasyon para sa mga Pasigenyo. Ngayon, bakit anong complaint sa PCGH? Ang PCGH ay palagi daw puno. Tama, yan ang problema natin eh. Puno. Bakit puno ang PCGH? Ito, kausap ko yung medical director, tinatanong ko sa kanya, anong problema, bakit palagi tayo puno? Ang sagot niya, Vice, ang problema natin, 30 to 40% ng mga emergency cases na tinatanggap natin sa PCGH nanggagaling sa kainta. Kasi ang PCGH ay nasa boundary ng may bunga at ng kainta. So yung pag may sakit yung mga sa kainta, mga kapitbahay natin, Taytay at iba pang mga bayan sa lalawigan ng Rizal, dahil magandang ospital ng PCGH, dyan po nila tinatakbo. At ayon sa ating batas, hindi po pwede ipagtakbo yan ang naghahanap ng gamutan o paggamutan. Kasalanan ba namin na opisyalis yan? Hindi na po namin kasalanan yan. Pero para po mabigyan ng lunas yung problema ito, noong nakaraan 2022 pa, napag-usapan na namin ni Mayor Pico ito. At anong sabi ni Mayor Pico? Meron po tayong isang ospital pa, di ba? Yan po nga yung Child's Home. Na imbes na magpatayo tayo ng panibagong hospital, i-upgrade na lang natin yung Child's Home natin. So ngayon, mula 60 bed capacity, naging 120 bed capacity instead of Children's Hospital. Isa pang General Hospital ngayon, ang Hope Medical Center natin. Ang Pasig City ngayon, proud na natin pwedeng sabihin, hindi lang po isa ang ating General Hospital, dalawa na po ang General Hospital ng ating lungsod. Para po malaman ng lahat, kasama na rin po yung aming mga katunggali, ang nakalaan na budget po para sa ating healthcare o programa para pangkalusugan ay malhigit 5 bilyong piso itong 2025 pa lang. At kahit na kausapin po, alamin ninyo sa Department of Health, ito po sinabi ni Secretary Herbosa nung nakita po kami sa Rizal Medical Center na ang Pasig isa lang sa kukunting mga lungsod na nagpapatupad o yung malapit na makapagtupad ng 100% na universal healthcare. Dahil sa, alam niyo anong programa yon? Yung more balanced billing para sa mga Pasigenyo. Kaya mga kaibigan, kailangan po natin maging mapanuri itong darating na eleksyon. At ang huli kong punto, kailangan bigyan niyo po kami ng mga kakamping tunay. Alam niyo, sinabi ni Councilor Simon Tantoco kanina yung nangyari po sa Pogo. Alam niyo yung Pogo? Totoo yan, ang nauna dyan dito ay ang Pasig City. Inindigan po namin yan, ang Pogo. Pero para rin malaman ninyo, 10 sa 12 ang pumirma. Sabi niya kasi halos lahat eh.
Ako, didiretsuhin ko na kayo. 10 sa 12 konsehal ang pumirma para ma-approve ang POGO na yan, ang anti-POGO na yan. At proud ko pong sabihin sa inyo, lahat kong 10 yun, miyembro po ng giting ng Pasig. Kaya ako'y nakikiusap ng matindi sa inyo. Pag hindi po pareho ang direksyon, kung hindi po pareho ang prioridad, kung hindi pareho ang aming mga pagmamahal at pangarap para sa bayan ng Pasig, hindi po tayo magkakaisa ng pupuntahan. Kailangan bigyan nyo kami ng mga kakampi, ng mga konsehal na pare-pareho ang prinsipyo. Pwede bang makiusap sa inyo? Nasa pagkakataon ng 2025, hindi lang 10 sa 12. Pero gawin na po natin 12 out of 12 straight giting ng Pasig. At panghuli, huwag nyo na magkakalimutan yung 3 ulo. Baka kami 3 makalimutan nyo. Anong number natin? 1, 4, 3. Anong ibig sabihin nun? I love you too. Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Robert Jaworski. Mabuhay po tayo lahat. Number 3 sa balota, Vice Mayor Bobo Jaworski. Ayan po,